worship Him in all the nations, in all the world. Where He sends me, yes, I will go. I will go where You lead me. I will go where You lead me. Who will go for us? I will go. I will go where You lead me. I will go where You lead me. Here am I, send me, Lord. I will go. I will go. I will go. Who will go for us? I will go. I will go. I will go. Here am I, send me, Lord. I will go. I will go. I will go. I will go. You were the Word at the beginning, one with God, the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed it. You are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. The name of Jesus Christ, my King. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. The name of Jesus Christ, my King. That could not hold you, the door that's before you. You silenced the voice of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again, and you have no rival, you have no equal. Now and forever our God reigns, and yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing compares to against. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Kapatid, wala, ayun, meron, kala ko walang sound. So ayan, praise the Lord mga kapatid, at happy God first morning sa lahat na nandiyan sa live ngayon.
maingay yung aking washing machine. Naririnig ko dito. Ganun pa man ay salamat po sa muling panonood at sa mga nag-share ay salamat po. At patuloy tayong matuto sa umaga nito. God first morning po sa inyo dyan. Sister Nimpa, Sister Emelinda, Sister Teresita, Sister Shirley, kaya din si Sister Juliet, Sister Vicky, Sister Mildred, Anin Risa, Ate Lorna, ayan, Sister Zenaida, and Sister Belinda. Si Ma'am Femi, nandyan na rin. God first morning po sa inyo dyan. Ate Mitch, ayan, walang sawa sa pakikinig. Ang ating mga kapatid na mga excited sa umaga po. At si Nanay Fina, ayan na po. Sister Emelinda, Makalalag, Judilya. Sama natin sa prayer, anak ni Sister Helen, si Jasmine, birthday ni Jasmine ngayon, ano? Sige po, 12 years old na at mama ko, dalawang anak. Sige po, sa ating Sister Emelinda. Sister Elizabeth, good morning po sa inyo. Ay, bigyan na natin kay Pastor ang pagkakataon. Ngayon ay January 27, napakabilis ano po. Bigyan natin kay Pastor. So atin to happy missional evening po sa inyo pong lahat. Magandang umaga po sa lahat po ng ating pong mga kapatid. Kamusta po kayo? Ngayon po ay araw ng Monday, so napakabilis ng ating pong panahon. At pero patuloy tayong pinagpapala ng ating Panginoong Diyos. Ano? So ngayon po ay ating po ipagpapatuloy yung ating pong pag-aaral na ikalawang bahagi, no, yung ang panahon ng pagkawatak-watak. So ating itong pag-aaralan mga kapatid ko dahil napakahalaga nito. Mayroong 3 congregation ang nabuo, nagmula, galing dun sa Millerite movement. So ating titignan nito mga kapatid at sisiyasatin natin dito sa Biblia, dito sa history at saka sa Bible kung ano yung ginamit na verse para tayo ay ma-inspire mga kapatid at makita rin natin paano natin ito gagawing hindi tayo magaya sa pagkakamali nung ibang mga lumabas o tumubo doon sa Millerite movement. So tayo po ay magsimula sa ating pag-aaral. Panginoong Diyos na siyang aming tagapagligtas, kami po ay patuloy na sumasamba sa inyo at sa umaga na ito ay aming idinadalangin ng aming pong pag-aaral. Tulungan niyo po kami at aming pong maunawaan-nawa ang aming pong mapag-aaralan ngayon pong umaga na ito. Salamat po o Diyos sa pag-ibig po sa amin at sa pagdinig ng aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. So sa ngayon po dito sa ating pong key text 26:31 ng Mateo, pagkatapos ay sinabi sa kanila ni Jesus, sasaktan ko ang apostol, ang pastol, at ang mga tupa ng kawan ay magkawatak-watak. So ito po yung pong talata at makikita po natin dito yung mga tupa ay magkakawatak-watak kung masasaktan yung pastol o yun ang mumuna. Mga kapatid, napakahalaga nito sapagkat ito ay nangyari sa history at ito po ay mga naisulat na rin sa banal na kasulatan. Kung si William Miller ay may kinatatakutang isang bagay na higit kaysa iba, ito ay ang fanatisismo. Ang kanyang kilusan ay medyo malaya sa ganito hanggang noong October 1844. So i-charge lang muna natin mga kapatid. At tayo ay lobat na. Yan, papakita tayo yung ating record. So ano daw po yung ano daw po yung kinatatakutan ni William Miller? Yung fanatisismo. Yan. Malaya sila sa sabi dito, medyo malaya sa ganito hanggang noong October 1844. Pagpatuloy natin, ngunit noong tagsibol ng 1845, ibig sabihin tapos na yung Great Disappointment, ang fanatisismo at mga kabalisahang karismatiko ay nasobran sa ilang bahagi ng mga nagbibigay ng kahulugang espiritual. Yun. Noong bandang April 1845, si Miller ay hindi mapakali sa kanyang sarili dahil sa nabubuong fanatisismo. Noong buwang iyon ay sumulat siya kay Himes na ito ay isang kakaibang panahon. Ang pinakadakilang mga magkakaibang haka-hakang interpretasyon ng kasulatan ay nirereseta na ngayon ng mga kilalang tao na sumasalamin sa mga sinag ng liwanag at init sa lahat ng direksyon.
Ang ilan sa mga ito ay mga gumagalang between at ang ilan ay naglalabas lamang ng takip silim. Nagsasawa na ako sa ganitong walang katapusang pagpapalit-palit. Ngunit, mahal kong kapatid, dapat tayong matutong magkaroon ng pasensya. Kung si Kristo ay darating ngayong tagsibol, hindi natin kailangan patagalin pa ito. At kung hindi siya dumating, kailangan natin ang mas higit pa. Ako ay handa para sa pinakamalala at umaasa para sa pinakamahusay. Ang sabi dito ni William Miller. Oo nga naman, no? Kung darating ang Panginoon sa panahon na yun, tagsibol, sa atin ngayon, kung darating ang Panginoon ngayon, ngayong taon na ito, idalaangin natin mga kapatid at ihanda ang ating mga sarili. Pero hindi natin alam, di ba? Hindi natin masasabi. Pero kailangan lang natin maganda. Ang sabi po dito. Sa kasamaang palad para kay Miller, ang panahon ay nagtagal pa at nasaksihan niya at ng kanyang mga tagasunod ang isang bagay na mas mababa kaysa inaasam na pinakamahusay. Pagkaraan ng 18 buwan, sumulat ang isang may sakit na si Miller, hindi pa ako natatapos sa kirot. Nahihirapan ako sa sakit ng ulo, sakit ng ngipin, sakit ng buto, at sakit sa puso mula nang umalis ka. Ngunit higit pa sa huling pasakit, kapag naiisip ko ang napakaraming dati kong minamahal na mga kapatid na mula ng ating kabiguan ay napunta sa lahat ng uri ng fanatisismo. Yun ang pinakamasakit doon, no? Hindi masakit kay Miller yung sakit niya eh. Hindi na pinakamasakit. Ang pinakamasakit, maraming mga kapatid ang naligaw ng landas dahil merong sarili silang interpretasyon na wala sa banal na kasulatan. Yun ang nakakalungkot mga kapatid, no? Sabi dito, at iniwan ang mga unang simulain na malwalhating pagpapakita ng dakilang Diyos at tagapagligtas si Jesucristo. Yun ang iniwan. Kasi nga, ang kanila naging interpretation na dumating na si Jesus, ang nakakita lamang yung mananampalataya. O yung iba naman, ang interpretasyon, dumating na si Jesus at nasa puso nila. So yun yung mga panitisismo mga kapatid. At hindi na sila naghihintay pang muli sa ikalawang pagdating ni Jesus na makikita dyan sa alapahap. Yun ang nakakalungkot. At yun ang nasasaktang lubha si Miller. Hindi lang siya ang nalilito at nababalisa sa kaguluhan dahil sa kawalang direksyon ng mga spiritualizer noong unang bahagi ng 1845. Binanggit ni Himes noong Mayo na ang kilusang ikapitong buwan ay nagbunga ng pagka-hypnotismo na may lalim na 7 talampakan. Ayan. Ang problema ng lahat ng Millerite noong unang bahagi ng 1845 ay ang tanong ng pagkakakilanlan. Ang iba't ibang sektor ng kilusan ay gumawa ng iba't ibang mga sagot dito. Ngunit lahat sila ay umaharap sa parehong mga issue. Sa madaling salita, mahirap na manatiling tuwid sa mga oras ng malaking suliranin. Ganito na ito dati pa at laging magiging ganito pa sa hinaharap. So nakita natin at sa panahon natin ngayon, marami din ng mga lumabas. Kahit sa panahon nila James White, no, yung mga naunang mga pastor noon ay talagang marami rin ang mga nag-backslide. Marami rin ang umalis sa Seventh-day Adventist dahil na rin sa sarili nilang interpretasyon sa banal na kasulatan. Kaya po ang pamunuan ng Seventh-day Adventist sa buong mundo, bago tayo maglabas ng isang fundamental beliefs, yan po talaga ay pinag-aaralan ng mabuti at pinagkakaisahan sa ating pong iglesia, mga kapatid. Ang ating pang-araw-araw na panalangin ay dapat natulungan tayo ng Diyos na panatilihing ang dalawang paa sa lupa at ang ating isipan sa pinakamalino na pag-iisip nito, lalo na sa mga oras ng paguluhan. So ano daw ang dapat gawin natin? Manalangin mga kapatid. Tulungan tayo ng ating Panginoon maging mapagkumbaba at tulungan tayo ng Panginoon ma-empty yung ating pong isipan upang ang ating pong puso't isipan ma-direct doon sa tamang interpretasyon ng banal na kasulatan. At hindi tayo maligaw ng landas mga kapatid at sa Panginoon tayo. Ang Panginoon ang ating titignan at wala nang iba. So ngayon po, sabi dito, at tulad ni Miller, dapat tayong pumasok sa gayong mga panahon ng pagsubok na umaasa sa pinakamabuti, ngunit handa para sa pinakamasama. Tulungan mo kami sa araw na ito, aming Ama, na magkaroon ng parehong balansing sa loobin at panalangin sa aming mga puso. Yan talaga ang ating pong magagawa mga kapatid, no?
yung manalangin na tayo ay gabayan ng Panginoong Diyos sa interpretasyon ng banal na kasulatan sa tuwing tayo mag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos. Lalo na pagdating ng Sabbath School lesson, no? Makikita po natin dito yung mga nagtatanong, minsan alam na nila yung sagot eh. Minsan naman yung mga nagpapaliwanag ng lesson, may sarili silang interpretasyon doon sa Biblia. Harinawa mga kapatid, ano? Bagamat malaya tayo sa Seventh-day Adventist magsabi ng ating po mga saloobin, italangin natin na maging balanse yung ating pag-aaral. Na yung ating pag-aaral mga kapatid, nakasentro sa ating Panginoon at sa Panginoon tayo humihingi ng tulong. Sa Panginoon tayo hingi ng gabay upang ang ating mga interpretasyon sa Bible ay maging tumpak, maging tama ayon sa sinabi ng ating pong tagapagligtas. Kaya sa umaga po na ito ay patuloy nating idalangin ang bawat isa. Yan, lalo na yung mga may karamdaman. Yan, ang aking tatay, Divino Alabanza, pasama po sa panalangin na naway makapagpasya ng mga operahan siya. No? At gayon din po, isama natin sa panalangin si Sister Abel Hermino, na siya po ay tuluyan ng gumaling sa kanyang karamdaman, magkaroon ng patuloy na pag-asa at dagdag na pananampalataya sa kanilang buong pamilya. Gayon din po si Nanay Junisha, si Nanay Juning Alpindo, na kanina ay na-confine sa ospital. Sama natin sa panalangin na siya po ay gumaling. Nangungulila po siya sa kanyang mahal na asawa rin na namatay, na si Brother Noel. Ay sama natin sa panalangin mga kapatid na maibsan yung lungkot at makayanan niya, gumaling siya. At gayon din po isama natin sa panalangin din ang iba natin mga kapatid na may mga karamdaman sa mga oras na ito. At hindi isama natin sa panalangin ng Harvest 2025 dito po sa Central Luzon Provinces Mission. At kung kayo po may mga prayer request pa, ay type nyo lamang po yan sa ating comment section at isasama natin yan sa panalangin. So Brother Melvin, ay binibigay ko na po sa inyo ang pagkakataon. Muli po, magandang umaga po at pasama po rin sa panalangin. Ako ngayon ay magbibiyahe papuntang CLPM headquarters, para mag-follow up din ng form para po sa ayan. Hindi lang makita, no? Yan. Para po sa Bahay Pari Church na sila ay maging company na. Yes, sama natin sa panalangin. Salamat po sa inyo pong prayer mga kapatid. Pagpalain tayong lahat ng ating pong Panginoong Diyos. Amen. Salamat po, Pastor. Ano po? Ingat po sa travel. Puntang CLPM. Actually, malapit-lapit na sa inyo. Hindi, Pampanga pala, no? Office ng CLPM Pampanga. So, nandiyan kayo sa may kawayan. O may kawayan nga ba? So, yan. Mas di malayo-layo pa pala. Napalayo ng kaunti. Pero konti lang. Siguro, pag dadaan ng expressway, mabilis lang. Ano po? Sige po. So, anong nakita natin dito? Talaga namang mapanganib ang panatisismo. Pagiging extremista, sabi ito, extreme faith. Mapanganib, delikado, no? So, nag-alala si Miller, matindi yung kanyang pag-aalala, no? Tungkol sa panatisismo sa loob ng kanyang kilusan. Nagpakita ng panganib sa ekstremista. So, talaga namang dapat ay yung pagkakawatak-watak ay talagang nangyayari. Saan ba una nagsimula yung pagkakawatak-watak? Sa langit, mga kapatid, nung si Lucifer ay kinain ng pagkakasala ay naging si Satan na yun, at nagkawatak-watak ang mga grupo ng mga angels. So, dito sa atin, meron din. Kaya, meron bang grupo na solid? Parang simula na ako nagkaisip, wala akong naging grupo na solid. Meron talaga mga kakaibang kaisipan, So, ang maganda dyan ay dapat nating magkaroon tayo ng balancing pananampalataya, sabi nga dito sa lesson. Makita natin talaga kung ano ang layunin ng Panginoon. Para yung layunin natin maging isa. Unity, united, po. Para isa lamang yung ating goal na hindi tayo magkawatak-watak. Sila kasi nagkakaiba-iba. Dahil yan sa pride, dahil sa feeling nila mas mataas sila, mas magaling sila dapat ang masunod. Kaya naman nagkakaroon ng another group. Kaya ganyan ang dahilan ng pagkakawatak-watak, po. Sige po, sabi dito sa pinakahuli ay ito ay naglalaman ng mahalagang paalala
na magtaglay ng tamang balanse sa ating pananampalataya. Balance po ito, dapat may pag-asa, may pasensya, may pangunawa, may pagtitiwala sa Diyos sa lahat ng oras, lalo na sa mga panahon ng pagdududa at pagsubok. Kailan tayo nagdududa? Kapag tayo ay ay lugmok na, ano po. Maraming klase ng pagdududa. Nagdududa dahil, ba't di pa yata darating ang Panginoon? Ayan, pagdududa yan. Pagdududa na, baka magutom ako, hindi muna ako magbibigay ng malaki maliit muna. Pagdududa, maraming pagdududa. Sabi dito, magtiwala na sa Panginoon. So, ayan po ang ating lesson at nawa tayo doon magkawatak-watak. Mas lalo pang maging united, ano po. Dahil tayo ay laging nandito sa devotional and prayer God sa umaga, ano po. At bago tayo lumipat doon, sige, lipat na tayo sa kabila. Tingnan natin kung mamaya tayong pray, no? Ayan, makinig tayo muna, no? Marami pa tayong makatututunan doon sa Councils on Stewardship. Wait lang, hintayin natin ma-approve ang aking request. Dati diretso na to kaya lang ngayon, nung simulang na-hack sila, binago nila yung sistema, no? Via approval yung kung kilala nila yung nagjo-join o hindi. Hintayin natin. Bantagal mukhang hatang sila busy o mukhang baka nag-time out yung operator, baka nag-time out yung host, po mga kapatid. Hintayin natin. Baka nag-time first. Time first. We will break, sabi niya. Ayan na, Pastor Jerry. Ng lalawak ang teritoryo natin na mapapasok ng Ebanghelyo at maihahanda ang maraming tao sa second coming ni Jesus. Pagpalain tayo ng Panginoon. Put God first and you will never be last. Amen. Amen, Pastor. Amen, Pastor. Thank you. Amen. Makalinaw po. Sabi nga po, hindi emosyon, kundi devotion. No po? Hindi po galing po sa emosyon ang ating po mga desisyon, kapatid. Kundi galing po sa ating devotion sa ating Panginoon. Kanina po nakita kong nagtaas ng kamay si Pastor Jupet. Pastor Jupet, gusto niyo po bang mag-share din po ng inyong pong takeaway? Thank you, Pastor. At first morning po sa ating at napakaganda po ng ating pong devotional. Aki pong karanasan ko po doon nung ako po ay pag-graduate ng high school. Sabi ng aking teacher na kung saan ay radical yung pananaw niya tungkol sa ikalawang pagpaparito ni Kristo. Sabi niya, kung ako sa iyo, huwag ka nang kumuha ng 4-year course. Technical courses ka na lang. Kasi darating na ang Panginoong Diyos. Sabi niya, hindi na aabot ng kasi that time, 1992. Sabi niya, hindi na aabot ng 2000. Darating na ang Panginoon. Pero sabi ko, ay occupy space until Christ come. Sabi ko, sige lang, pupunta lang ako sa school. Doon ko po hihintayin ang Panginoon sa kanyang pagpaparito. So yun po mga kapatid, hanggat nag-graduate ako, hanggat na nagkita kami, sabi ko, sir, kung sinunod ko po ang iyong advice, hindi po sana ako nakatapos ng pagiging pastor. So yun ho mga kapatid, yung pagiging panatisismo, wala po siyang maidudulot po sa spiritualidad ng tao kundi kapahamakan. Kung ating pong titingnan, out of that Millerite movement, marami pong mga panatisismo na lumabas hanggat sa ating kapanahonan ngayon, tinatangkilik pa rin nila yung doktrina na kung saan ay bunga ng panatisismo. So ang isa po doon, yung hindi literal na pagdating ni Kristo. So
ngayong umaga. Nawa mga kapatid, sasabi po ng ating pong presidente, let us be aware, let us be tayo po ay magiging maingat, let us be careful mga kapatid doon sa emotion natin, dahil ang emotion natin minsan ay hindi guided ng Banal na Espiritu at doon tayo napapahamak sa ating pong spiritualidad. Thank you very much po. God bless po sa ating lahat. Amen. Praise the Lord. Amen. Thank you po, Pastor Jupet, sa karagdagang pong linaw ng ating pong paksang pinag-uusapan. Meron pa po ba na nagnanais pong mag-share ng kanila pong takeaway or karanasan, mga kapatid? You are free to express yourself. Meron po ba, mga kapatid? Basahin ko po dito muna ang isa pong reflection. Galing po kay Brother Ricky Padilla. Sabi po dito, God is calling to us to surrender to Him. He wants us to be loyal to Him in spite of everything because He is a jealous God. Ayun, mga kapatid. So, tayo po ay talagang tinatawagan na surrender po ang lahat-lahat para po sa ating pong Panginoon. Thank you po sa share po na yon ng ating pong kapatid. Bago tayo pumunta, Pastor, sa ating susunod na section ng ating program, gusto ko magsalita ng panghuli sa araw na ito sa punto ng ating pong tinalakay kahapon. Okay, mga kapatid. Ang aking pong masasabi, inaanyayahan ko po kayo. I am just inviting you. Kapatid, just enjoy the mission. Ngayon po ang ating gagawin ngayon. Enjoy lang po muna natin ang paggawa kung paano tayo hinuhubog ng Panginoon araw-araw. Enjoy it, mga kapatid. Enjoy natin yung unity ng church natin. Enjoy natin yung family natin. Enjoy natin yung mga direksyon na pinagagawa sa atin ng Panginoon. At hindi natin trabaho na isipin kung kailan babalik si Jesus. Babalik at babalik po siya. Ang atin lang ay enjoy natin siya ngayon. Kung kayo estudyante, enjoy Jesus in your mission field. Kung saan kayo naroon, maging masaya tayong gumagawa kasama ni Jesus. Estudyante kayo, nagtatrabaho kayong saan man kayo nagtatrabaho, sa ibang bansa, dito, kung kayo man ay farmer, kayo man ay doktor, kung kayo man ay engineer, ano man ang profession ninyo, ano man ang livelihood natin, let us just enjoy working with Jesus. And eventually, when Jesus will come, that day will be a joyful day because Jesus is our Lord every day. Yun lang, mga kapatid. Amen. Enjoy everything. So wag tayong ma-stress sa mga bagay because alam natin naman na pag inilagay natin sa kamay ng Panginoon, ibibigay naman po niya lahat. Kaya nga sabi po yan, nakatungtong pa tayo dito sa lupa, mga kapatid. Walang exempted sa mga bagay na disappointment, walang exempted sa problema, walang exempted sa pagkakasakit, walang exempted sa pamamalat. Walang exempted po sa pagkakasipon o pagkakanser, mga kapatid. Nakatungtong pa po tayo sa lupa na puno ng mga pasakit. Kaya dapat makauwi na po tayo, mga kapatid. Dapat makauwi na tayo sa tahanan natin. Pero habang hindi pa tayo nakakauwi, enjoy lang po natin itong pain. Because in the pain, nandun naman si Jesus. Sa ating mga discouragement, hindi naman tayo iiwanan ni Jesus. Kaya mga kapatid, para ma-enjoy natin ito, sumama tayo sa gawain ni Jesus. Let us involve in mission. Kahit saan, maliit na bagay, malaking bagay gawin natin para sa misyon ng Panginoon. Para marami pang mga tao ng ating pong mabigyan ng pag-asa kagaya natin. So mga kapatid, tapusin po natin ang ating pong discussion pero marami pa po ito sa susunod. Palalim ito ng palalim, paganda ito ng paganda. Sa mga payo ni Sister White, kumuha tayo ng mga principle para maging maingat tayo sa ating mga desisyon. Jesus will give us the wise decision as we come to Him, reading His Word together, sitting with Him together,
and reading the spirit of prophecy together. We will be properly guided as we go along this journey. God bless you. Put God first and you will never be last. Amen. Amen po, Pastor. Amen. Amen. Pastor, parang Sige, Pastor, ano sasabihin mo? meron po maganda pong testimony po dito sa chat box po natin. Yun ang iniintay ko. Sige po. Basahin po natin mga kapatid. Mula po kay Sister Michelle Balili, sabi niya po, God said, subukan niyo ako. And sinubukan namin mag-asawa, nag 30% COP. Pastor, hindi namin ini-expect ang nagrurumagasang pagpapala po. Blessing. Sabi, nagrurumagasang blessing ng Panginoon. Ayun po. Thank you po sa karanasan pong ito mga kapatid. Truly po talaga kapag ay nagtapat po tayo ay iso-surprise tayo ng Panginoon sa kanya po. Sa Pampalay yan. Sa Pampalay Church yan. Amen. 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 Kapatid po natin po, ito pala sa Pampalay Church. Lord. Praise the Lord. Mga kapatid, initially, kasi sa 30 ay mapupuno ng testimonies ang ating pong platform. Mamaya po i-announce official yan ni Pastor Seth. Pero initially, sasabihin ko po sa inyo kapatid, nabubuhay din naman sa 60%. Amen. Wow. Nakakabiyahe pa rin naman sa 60%. Amen. Hindi naman din nauubusan ng gasolina sa 60%. Amen. Nakapag-aaral pa naman ang mga bata sa 60%. Mga kapatid, try it. Try it. Try it. Gumagaling ang puso ng pagiging makasarili sa 60%. Pastor, mag-share ako. Sa 30 na lang po. Pwede po ba sa 30? Reserve natin. Amen. Yeah. Kunin po, isulat po ninyo. Maganda po, i-record po ninyo para mabilis lang ho ang pacing ng ating testimonies. Mga short testimonies lang ano ang ginawa ng Panginoon sa inyo sa journey ng inyong commitment. I encouraging you, invite natin. Gagawin po namin ng paraan na i-open na po ito, hindi na po magre-register sa email. Pag-uusapan po namin kung paano mabilis po makapapasok ang lahat para makapag-observe, makapag-witness ng transformational day ng 60th day anniversary ng ating pong daily spiritual empowerment dito sa Central Zone Provinces Mission. Samantala ay kinakailangan po nating tumungo na sa 30 po i-reserve nyo, i-record ninyo nga kapatid, mag-encourage po kayo ng mga nagpa-practice na. I-record ninyo, mahihigsing magagandang record sa cellphone. Ipadala po ninyo kay Pastor Nelson o sa CLPM para i-play na lang natin ang i-play ang mga testimonies and let us see what will happen on the 30th day of our anniversary o 60th day of our anniversary. God bless po. Amen. Okay po. I-reserve po natin yon mga kapatid. After Jesus returned to heaven, his disciples remained with the awesome task of taking the gospel to the whole world. Filled with the Holy Spirit, these men and women proclaimed the message they had received with boldness and power, reaching out to all corners of the then known world. But it was not without great opposition, first from the Jews, then from the Roman state. Many Christians were faithful to the point of death, suffering torture and humiliation from cheering onlookers at the Circus Maximus and Colosseum in Rome and throughout the empire. However, the blood of the martyrs only paved the way for the further spread of the gospel. After years of persecution by the Roman emperors, one of them, Constantine, professed conversion to Christianity in 312 AD. Now Christianity became popular, but it resulted in many pagan practices and symbols entering the church, particularly in Rome. The Bishop of Rome assumed more and more power and authority and began to oppose and oppress all who recognized Jesus alone as the head of the church.
and who accepted the Bible alone as the supreme authority. To escape this increasing persecution, God's true people withdrew to the wilderness areas of Europe. In northern Italy, the Waldenses took refuge in the mountains. While many were slain, the light continued to shine in the darkness. God was still in control, and he began to raise up men like Wycliffe, Huss, Tyndale, Luther, Calvin and Zwingli to stand for his truth. They stood for the Bible alone, faith alone and Christ alone. In 1798, in fulfillment of Bible prophecy in the book of Daniel, the religious and political supremacy of the Roman Church was temporarily reduced when General Berthier removed Pope Pius VI from his throne. Consequently, in the decades that followed, there arose a great awakening of interest in the prophecies of Daniel, and many were convinced Jesus was soon to return. In the United States, the Baptist preacher William Miller was joined by hundreds of other preachers in their expectation of the return of Jesus in 1844. However, when Christ did not return in 1844, further Bible study led a small group to discover that Christ's ministry in the heavenly sanctuary was an explanation for their great disappointment. They discovered that the Bible taught that the seventh day was the Sabbath that Jesus had set aside for his people. Slowly they came to understand that their mission was to preach the three angels' messages of Revelation 14. Their goal as Seventh-day Adventists was to preach with power the everlasting gospel and to prepare the world for Christ's return. More than 160 years have now passed, years that have brought 2 world wars, numerous military campaigns, financial depressions, the rise of atheism and secularism, as well as a booming world population, with natural disasters increasing in frequency and intensity. Today, the Church's mission and message is more relevant and urgent than ever in its history. Jesus is coming soon, and the world must be warned. Prepare to meet your God.
Have you ever thought about what the church would be like if all its members were like you? Think of what church fellowship could be if everyone prayed and read the Bible as you do. Imagine what missionary work would be like if all church members took the same time as you do to share the truth with others. Imagine what church upkeeping and mission investment would be like if all members returned tithes and offerings as regularly as you do. Do you like what do you imagine? What would this church formed by people like you look like? The truth is, this one-person church already exists, and it's you. At times, we underestimate the influence of our actions or attitudes. We might think, if I don't give Bible studies, someone else will, and the message will be preached to the whole world. Or, if I'm not faithful in returning tithes and offerings, someone will, and there will be enough resources for the maintenance of the local church and the preaching of the gospel around the world. To some extent, this is true. God's cause will triumph with or without my contributions, and the gospel will be preached worldwide, with or without my direct involvement. Yet, the big question here is that this church, formed by me alone, always influences someone close to me, my children, spouse, parents, and siblings. My commitment or negligence concerning God's faithfulness and mission can inspire or hinder those around me. The most significant legacy that we may leave to our children is the example of a life wholly devoted to God's cause, leading them not only to imitate us, but to even manifest greater zeal toward God's mission. True love for Jesus is not manifested by words only, but by a life dedicated and committed to God's work. As we return our tithe and promise, which is our regular and systematic offering, may we put our desires last and God first. Amen. Sa pagkakataon pong ito, mga kapatid, atin pong ibigay ang ating mga pandinig at panahon sa pakikinig ng panibagong paksa na pangunahan ng ating pong district pastor sa North Nueva Ecija Upper, na walang iba kundi po si Pastor Serene Paulino. Ibigay po natin ang pagkakataon po sa kanya. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Purihin po natin ang Panginoon na tayo po ay nagkasama uli ngayong umaga. So, ito pong topic ko ngayong umaga ay parang na-topic na po kasi yung discussion po kanina ay halos po magkahawig yung pong sinasabi. Pero ganun pa man ay ito pong topic natin ngayon ay lalo pa po magdidiin at magiging linaw po sa atin ngayong umaga. So ang ating pong topic ngayong umaga ayon sa stewardship, Council on Stewardship ay preparation for time of trouble. So ito po yung panahon na kung saan ay panahon na para iwanan yung ating mga arerian. Subalit may mga bagay na isaalang-alang natin dito ayon po kay Ellen G. White. So bago dumating ang time of trouble ay napaka-importante na maunawaan natin ang bagay na ito. Ang sabi po rito sa Matthew chapter 6, nais kong bigyan diin ang aking pong yung ating pong pag-aaralan dito po sa talatang ito ng chapter 6 ng Matthew, verse 19 to 21. Ito po ay alam na alam po nating lahat. Subalit halos dito iinog yung ating pong pag-aaral. Ang sabi po ay huwag kayong magtipon ng mga kayamanan para sa inyong sarili sa lupa, na dito ay naninira ang bukbok at ang kalawang at ang mga magnanakaw na nakakapasok at nakakapagnakaw. Kundi magtipon kayo para sa inyong sarili ng mga kayamanan sa langit, na doon ang bukbok at ang kalawang ay hindi makapaninira
At ang mga magnanakaw ay hindi na rin makakapasok ni makakapagnakaw. Sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din naman ang iyong puso. So kung titingnan natin dito sa talatang ito, na nabanggit, ito po ay sermon ng ating Panginoon sa bundok, ano po, na kung saan ang mga alagad ay sinabihan na mag-impok ng kayamanan sa langit. At itong talatang ito o mga talatang ito ay patuloy na nagsasabi sa atin na kung saan ay ito'y parte ng ating pong spiritual na kalagayan. Ang nais dito ng ating Panginoon ay huwag tayong mag-focus sa kayamanan dito sa lupa, kundi ituon natin ang ating sarili sa makalangit na bagay, sapagkat ang sabi nga rito ay lumilipas ang lahat. Ayon dito kay Ellen G. White, sa title natin Preparation for Time of Trouble, mga kapatid, ang sabi rito ay ganito: ang mga bahay at lupa ay walang silbi sa mga banal sa panahon ng kaguluhan. So darating ang araw talaga na kung saan ay ang bahay at lupa nito ay wala nang silbi. Lahat ng kayamanan na mayroon tayo ay magiging walang silbi sa panahon ng kaguluhan. Sapagkat sila ay kailangan tumakas mula sa mga galit ng mga taong masasama. At sa panahong iyon, ang kanilang mga pag-aari ay hindi maaaring ipagbili upang isulong ang layunin ng kasalukuyang katotohanan. So, magiging wala siyang kwenta. Kaya kung titingnan natin ang kwento ng buhay natin ngayon, ay napapanahon itong tinatawag na COP kasi ito ay exercise natin para pagdating ng araw, lalo na sa tinatawag na time of trouble, na kung saan ay nagsisimula din ang bagay na ito, ay makatulong tayo sa pangangaral sa iba't ibang dako at mismo dito sa atin pong lugar. Kasi ang sabi rito, no, hindi na po magiging walang silbi kasi nga tatakas, ang sabi rito, sapagkat sila ay kailangan tumakas mula sa mga galit ng mga masasamang tao. At sa panahong iyon, ang kanilang mga pag-aari ay hindi maaaring ipagbili upang isulong ang layunin ng kasalukuyang katotohanan. Ipinakita sa akin na kalooban ng Diyos na ang mga banal ay dapat kumalas sa bawat pasanin bago dumating ang panahon ng kaguluhan at makipagtipan sa Diyos sa pamagitan ng sakripisyo kung ang kanilang ari-arian ay nasa altar at taimtim na nagtatanong sa Diyos tungkol sa kanilang tungkulin. Tuturuan sila ng Diyos kung kailan dapat itapon ang mga bagay na ito. Pagkatapos sila ay magiging malaya sa panahon ng kaguluhan at walang mga hadlang na magpapabigat sa kanila. Kaya kung titingnan natin itong sinasabi ni Ellen G. White, isa sa mga exercise na inilahad sa atin ay itong tinatawag na combined offering plan. Kasi ito po ay makikita natin na nagtuturo sa atin kung paano tayo unti-unting pumalas sa mga bagay o sa kayamanan na mayroon tayo. Sabi rito nga, tuturuan tayo ng Panginoon. No? Tuturuan tayo ng Panginoon. Kasi ang sabi rito, ipinakita sa akin na kalooban ng Diyos na ang mga banal ay dapat kumalas sa bawat pasanin bago dumating ang panahon ng kaguluhan. Kaya mayroon tayong tinatawag na guide o gabay. At tanging ayon niya sa pagkasabi kanina sa atin pong tinatawag na diskusyon, ang Holy Spirit ay gagawa ng paraan kung paano tayo turuan na kumalas pagdating sa mga bagay na hahadlang sa atin sa panahon ng kaguluhan. No? Yan ang sabi. Ito'y unti-unti nating iiwanan sapagkat ang sabi nga rito, ito'y magiging hadlang at maging pabigat sa atin pagdating ng araw. Kaya sa nakikita ko, ayon po sa liwanag na natanggap natin,
ay itong combined offering plan na ito ay napakagandang bagay na inilahad sa atin para unti-unti nating maiwanan ang kayamanan na mayroon tayo sa mundong ito. At ang sabi pa rito sa patuloy na pag-aaral natin, ang sabi niya, nakita ko na kung may humawak sa kanilang ari-arian, sabi niya, at hindi nagtanong sa Panginoon bilang kanilang tungkulin, hindi niya ipapaalam ang tungkulin at papayagan silang panatilihin ang kanilang ari-arian. At sa panahon ng kaguluhan, ito ay lalabas sa kanilang harapan na parang bundok na gigiba sa kanila. Ito po ay medyo mabigat para sa atin. Sabi rito, kung hahawakan daw natin yung ari-arian, no, na hindi tayo nagtatanong sa Panginoon, mga kapatid, kung ano yung tungkulin natin, hindi rin daw ipapaalam ng Diyos. Sabi niya, hindi niya ipapaalam ang tungkulin at papayagan silang panatilihin ang kanilang ari-arian. Kasi hindi ka naman nagtatanong. Ngayon, mayroong ginamit ang Diyos para ipaalam sa atin ang katotohanan na kung saan ay kung paano natin unti-unting iwanan ang kayamanan na mayroon po tayo sa mundong ito at makatulong sa gawain ng ating Panginoon, ay ito'y malaking bagay para sa atin. Pero kung halimbawang ayaw mong itanong o hindi ka magtatanong sa Panginoon kung anong gagawin mo sa kayamanan mo, kasi nga ang iba, maraming ang kayamanan, maraming ang pera, hindi alam kung saan dadalhin yung pera. Kaya ang ginagawa nila, ginagamit nila sa bahay kung ano-ano ang ginagawa. Pero dito, sinasabi ni Ellen G. White, pagka hindi tayo nagtanong, itong sabi rito, ito daw ay parang bundok na gigiba sa kanila. At susubukan nilang itapon ito, ngunit hindi magagawa. Ayan, sabi niya rito. Narinig ko ang ilan na nagdadalamhati na ganito. Sabi niya, ang dahilan ay nalulumbay o naghihinat nalulumbay ang bayan ng Diyos, ay nagugutom sa katotohanan at wala tayong ginawa upang punan ang kakulangan. Ngayon, ang aming ari-arian ay walang silbi. O sana'y iniwan na lang namin ito at nag-ipon ng kayamanan sa langit. Darating ang araw na sabi dito ni Ellen G. White, ay sabi rito ay narinig daw niya ang ilan na nagdadalamhati. May mga kapatid o may mga sinasabing nananampalataya, nagdadalamhati, nalulumbay sila. At ang sabi rito, ang bayan ng Diyos ay nagugutom sa katotohanan. Alam niyo mga kapatid, nakita ko dito sa ating pag-aaral na ganito, ay itong COP na ito ay isang katotohanan na lumabas sa atin na kung saan ay nakakatulong ng gusto para maiayos natin ang kayamanan na mayroon tayo. Magamit sa gawain at pagkatapos ay makikita natin ang suporta ng Diyos sa atin. Kasi kung hindi, sabi rito, nagugutom daw tayo sa katotohanan. Kaya itong katotohanan na mayroon tayo, lumabas ito. Kasi ito ay malaking tulong para sa atin. At ang sabi rito, pagka dumating na ang pagkakataong ito, na ang mga kapatid ay hindi tumugon sa ganitong panawagan, ang mangyayari ay magugutom sila sa katotohanan. At ang sabi roon, wala na tayong magagawa para punan yung kakulangan nila. At sasabihin nila sa kanilang sarili, magiging, sabi niya, walang silbi na yung aking ari-arian. At ang sabi pa nga niya, o sana'y iniwan na lang namin ito at nag-ipon ng kayamanan sa langit. Kaya tama yung sinabi ng ating Panginoong Hesus dito, na ang sabi rito ay mag-impok kayo. Sabi niya, huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa, kundi sa langit. No? Sa langit. Sapagkat ang sabi sa kanyang pinakahuli, sapagkat kung saan ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Kaya maganda itong inilunsad nating programa, may kinalaman sa combined offering plan, kasi ito ay talagang nagtuturo sa atin kung paano tayo ginagabayan ng Diyos. No, sa pinakahuli, ang sabi pa rito, sa pinakahuling
sinabi ni Ellen G. White sa kanyang sulat. Sabi niya, nakita ko na ang sakripisyo ay hindi tumataas. No, marami dito sa aking distrito ay ito na po sinasabi ko na po yung tinatawag na combined offering plan. At maraming sa aking pagtuturo ay nakita ko rito na mayroong mga tutugon, no? May mga tumutugon na, may mga nagtatanong na dito sa akin tungkol dito sa combined offering plan na ito kasi ito ay akin nang inilulunsad, mga kapatid. At nakita ko na may mga tao na talagang gusto na niyang gawin yung combined offering plan na ito. Pero dito sa nakita ni Ellen G. White, sabi niya, nakita ko na ang sakripisyo ay hindi tumataas. No? Hindi tumataas, kundi bumababa at natutupo. No? Kundi bumaba at natutupo. Kasi nga, maraming tanong. Parang ang mga kapatid ay ayaw iwanan ang kayamanan dito sa lupa. Na kung saan ito yung panahon na dapat tayo ay maglungsad ng ganitong programa, yung combined offering plan. Kasi alam naman natin na ito ay napapanahon. Alam niyo po mga kapatid, sa nakikita ko kahit tayo mismo sa ating sarili, alam natin na si Jesus ay malapit nang dumating. At ito dapat ang panahon na tayo ay magsakripisyo, itaas ang sakripisyo. Hindi dapat ito bumababa, lalo na't papalapit na ang pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya maganda ito pong inulunsad na programa sa atin na dapat talagang ito ay ibahagi sa lahat ng mga kapatid para sa ganoon ay maunawaan at maintindihan nila na ang kayamanan dito sa lupa ay pansamantala lamang at ang napakaganda ay magkaroon ng kayamanan sa langit. At ang sabi pa sa pagpapatuloy ng kanyang nakita, sabi niya, nakita ko rin na hindi inutusan ng Diyos ang lahat ng kanyang mga tao na ipagbili ang kanilang ari-arian ng sabay-sabay. Ito yung sinabi kanina No? Ito yung sinabi kanina ni Pastor Jerry. Hindi sabay-sabay, sabi niya, nakita ko rin na hindi inutusan ng Diyos ang lahat ng kanyang mga tao na ipagbili ang kanilang ari-arian ng sabay-sabay. Ngunit, sabi niya, kung nais nilang matutunan, tuturuan niya sila. Tamo? Makita natin dito na ang Diyos may ginagamit na mga paraan at may mga ginagamit na tao na siyang magtuturo sa atin para unti-unti na nating maiwanan ang kayamanan na mayroon po tayo. No, maganda itong sinabi ni Ellen G. White. Nakita niya na ang Diyos na kung saan sabi niya hindi niya inutusan yung lahat ng kanyang mga mananampalataya o lahat ng kanyang mga anak na sabay-sabay ipagbili yung ari-arian. So, mayroong mauuna, mayroong hindi. At ang sabi rito, ngunit kung nais nilang matutunan, tuturuan niya sila. Yan tuturuan niya sila sa panahon ng pangangailangan. Kita nyo mga kapatid, sabi niya, pagka tayo ay nagtanong sa Panginoon, sabi niya, tuturuan niya tayo sa panahon ng pangangailangan kung kailan ibenta, kung gaano karami ang ibebenta. Ganda. So, nakita ko itong sinabi ni Ellen G. White. No, hindi sabay-sabay, no? Kasi sabi niya rito, inutusan ng Diyos ang lahat ng kanyang mga mananampalataya, lahat ng kanyang mga banal na ipagbili ang kanilang ari-arian ng sabay-sabay. Ngunit sabi niya, kung nais nilang matutunan, tuturuan niya sila sa panahon ng pangangailangan. Kung kailan ibebenta, kung gaano karami ang ibebenta. Ayan So sa panahon natin ngayon, no, sapagkat ito ay panahon na kung saan ay ito nga yung sinasabi, the last day event natin, ay makikita natin na may mga kapatid na binibenta na yung kanilang ari-arian. Ito ay galing sa Diyos. Mga kapatid, ito ay galing sa Diyos kasi sabi rito, ito ay, sabi niya, bagamat hindi sabay-sabay tayong nagbebenta ng ari-arian, pero ito ay galing sa Diyos na At kung sakali sabi niya, kung nais talaga natin matutunan,
tuturuan tayo ng Panginoon. At ito yun, mga kapatid. Yung combined offering plan na ito, talagang nakita ko ito yung ginamit ng Panginoon para maiwanan natin unti-unti ang kayamanan na meron po tayo. At kasi sabi nito, sapagkat ito yung kailangan, no? Sa panahon ng pangangailangan kung kailan ibebenta at kung gaano karami ang ibebenta. At sa pinakahuli pa, sabi niya, ang ilan, sabi niya, ay kinakailangang ipagbili ang kanilang ari-arian noon upang suportahan ang sanhi ng pagdating. Sa panahon noon, sabi niya, may nangyari na ito upang suportahan daw yung second coming. Habang ang iba naman ay pinahihintulutang panatilihin ang kanilang ari-arian hanggang sa panahon ng pangangailangan. Pagkatapos, kung ang dahilan ay kinakailangan na ito, tungkulin nilang ibenta. Galing. Napakaganda ng pagkasabi ni Ellen G. White. So mayroon siyang proseso, no? Mayroon siyang proseso kung kailan ibebenta, at mayroon namang mga kapatid na magbebenta sa pinakahuli ay sabi niya, ito na, sabi niya, kailangan na ito, kaya ibebenta na namin. So, ito yung pinakahuling sinabi ni Ellen G. White. Nais kong ulitin, mga kapatid. Ano po? Ang sabi nito, nakita ko na ang sakripisyo ay hindi tumaas, kundi bumababa at natupo. Nakita ko rin na hindi inutusan ng Diyos ang lahat ng kanyang mga tao na ipagbili ang kanilang ari-arian ng sabay-sabay. Ngunit, kung nais nilang matutunan, tuturuan niya sila sa panahon ng pangangailangan kung kailan ibebenta at kung gaano karami ang ibebenta. Ang ilan ay kinakailangang ipagbili ang kanilang ari-arian noon upang suportahan ang sanhi ng pagdating. Habang ang iba naman ay pinahintulutang panatilihin ang kanilang ari-arian hanggang sa panahon ng pangangailangan. Pagkatapos, kung ang dahilan ay kinakailangan na ito, tungkulin nilang ibenta ito. So yan po yung sinabi ni Ellen G. White sa tinatawag na preparation for a time of trouble. So mga kapatid, may mga panahon, may kanya-kanya tayong may kanya-kanyang time kung kailan natin ibebenta, kung kailan tayo magsisimula, at kung kinakailangan na. Sabi rito, ang Diyos ay mag-uutos sa atin na ito ay gagawin natin sapagkat ito na ang panahon para magawa natin yung tungkulin na may handa ang lahat ng tao sa nalalapit na pagbabalik ng ating Panginoon. So ang nakita ko rito na ginagawa ng ating Panginoon para sa tinatawag na preparation ay itong combined offering plan. Ito yung simula, no? Ito yung nailunsad na napakagandang programa sapagkat ang sabi nga rito, ito ang panahon ng pangangailangan. So kailangan natin na tayong lahat ay gumawa dito sa tinatawag na combined offering plan para ang gawain ng Panginoon ay maisulong at maihanda ang lahat ng tao sa pagbabalik ng ating Panginoon. At bukod doon, kung sakali man na mayroon tayong ari-arian, ang Diyos din mismo ang magsasabi kung kailan natin ibebenta. Kung ikaw ay nauna, kung ang ilang kapatid ay nauna, iyon ay udyok na rin ng banal na espiritu na ibenta sapagkat kailangan ang kapirahan para sa gawain ng ating Panginoon. So, ito po yung mensahe ng ating Panginoon. Kaya nga, uulitin ko ang talata na nabanggit. Ang sabi ng ating Panginoon, mga kapatid, huwag tayong magtipon ng kayamanan sa lupang ito, kundi magtipon tayo ng kayamanan sa langit, sapagkat doon, ang sabi na roon, nandoon ang ating puso. So sa pamamagitan ng combined offering plan, makakatulong tayo sa gawain ng ating Panginoon at makaimpok din tayo ng kayamanan sa langit. So pagpalain tayo mga kapatid sa ating pong pag-aaral ngayong umaga. Amen. 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 Pastor Serene Paulino,
This pastor po sa North Nueva Ecija Upper. Amen, amen. So tayo dumako sa ating pong United Prayer, mga minamahal po namin. Amen, mga kapatid. Ano po? Ayan. Simple but sweet. Ang ganda, no? So, ang title ay, anong title nun? Preparation for Time of Trouble. Kita nyo nga. Ano nangyari sa aking screen? Ayaw makunik. Anyway, nakikita nyo naman ako. So, tayo mag-prepare sa time of trouble. Ano po? Basahin natin yung magandang sinabi ni Pastor. Ganda, no? Mayroon daw kahalagahan talaga yung detachment from material possession. Kasi kung saan nga naman nasan yung ating puso, ay kung asan yung ating panahon, ay nandun yung puso natin. Pag puro pagpapayaman yung ginagawa natin, nandun yung puso natin. Ano po? So, kailangan daw natin na ito ay ma-detach sa puso natin. Ano po? Para naman tayo ay magkaroon ng chance na, sabi nga ay mapalapit sa Panginoon. Ano? Sabi nga isang sinabi, maganda na gusto ko sinabi ni Pastor kanina eh. Yung tungkol, hindi ko na-get masyado, pero parang ganito. Nagpayaman yung tao, mayaman na siya, ngayon nagkasakit siya at malapit na mamatay, nagsisi siya, no? Bakit ako nagpayaman, nag-ubos ng oras para magpayaman, hindi ko naman mapapakinabangan lahat na yan. Sana sa langit ko na lang inipon yung aking kayamanan. Kita niyo mga kapatid, ano? Huwag naman sana dumating sa atin yung ganito na magsisi tayo, dapat sa langit ko na lang inipon yung aking kayamanan. So ano po, ano pa, yun yung karugtong nito yung kahapon na ibenta yung ari-arian. So tama nga naman, di naman sinabing ibenta mo lahat sabay-sabay, unti-unti lang. So isang paraan daw para makadetach tayo sa material possession, para maalis natin yung ating yung oras, para maubos natin yung oras, hindi puro doon naubos yung oras natin, ay mag-practice tayo, mag-COP, mababago tayo dyan, mababago. Yung puso natin ay mababago. Totoo yun, ano? Kasi ako naranasan ko. So, paano natin magagawa yun? Sabi, seeking for guidance from God. Seeking God's guidance, ano? Sacrificial giving. Tuturuan tayo ng Panginoon kung paano. Ito na nga yun, sabi ni Pastor Serin Paulino. Yung COP. Mga kapatid ko, hindi nyo pa nasubukan. Subukan nyo lang para ang Panginoon ay mauna lagi sa puso ninyo. Wala namang mawawala kung sinubukan nyo, no? Actually, merong mawawala pag di nyo sinubukan. Kasi parang ang tawag dito yung great controversy, no? Sa ating pagpili, sinong pipiliin natin, ang sanlibutan o ang Panginoon? Sana ang Panginoon ang piliin natin, mga kapatid, ano po? Kaya ako hindi ako nagdalawang isip na COP. Kanina yung nag-set testimony, nag-share 30% sinubukan nila at hindi nila inaasahang rumaragas ang pagpapaalam, mga kapatid. Totoo yun, ano? Pero sabi ko nga, wag yun na magiging intensyon ninyo, magkakasala kayo. Susubukan ko ang Panginoon, baka rumagasa ang pagpapaalam. No, wag, mga kapatid, ano? Ibalik nyo yung tama sa Panginoon at ibigay ang offering sa Kanya. Siya ang bahalang gumawa, no? At tayo ay maging tapat lamang dahil yan naman ay binigay na sa atin. Kasi pag umasa kayo tapos walang dumating, great disappointment, yung mas masakit yun, diba? So wag ganun, ano? Oo nga't maganda yung nangyari sa kanila, pero alam nyo kung bakit hindi sa lahat mangyayari yan nakagaya na nangyari sa kanya. Alam nyo kung bakit? Dahil yung iba-iba yung motibo. Kaya sila nagbigay kasi gusto nila may bumalik. Yun ang motibo nila, mabibigo sila, mga kapatid. Yung na-bless na yan ng 30% tapos na-bless na rumaragas ang blessing. Sila kasi tapat nilang isinauli yung kanilang dapat isauli. Tapat na walang inaasahang kapalit. Kaya sila na-surprise na rumaragas ang blessing. Pero kung tayo magiging motibo natin para yumaman, para rumaragas ang blessing, kung mabibigo kayo, mga kapatid, huwag nyo na pong subukan. Ano po, huwag nating subukan yung masama yun. Si Satan mo bulong nun. So, atin dapat ay huwag tayong umasa na may kapalit. Basta tayo ay mag-iipon ng kayamanan sa langit na bayan. Ano po? Yun ang importante.
Pasuyo po, sabi Sister Sweetie, isama po sa panalangin. Nakapila po ako sa doktor upang gamutin. Sister Sweetie, okay po. Uwi na po kayo. Ba't pumila kayo dyan? Sabi ni Jesus, wala ka ng sakit. Pinagaling ka dahil sa iyong pananampalataya. Pero anyway, sasama namin si Sister Sweetie. Ano ba? Wag po kayong madanagan at kayo po ay makakapasok. Ba't ang aga namang nakapila niyo po dyan? Malamang sa ano yan, sa tag dito. Hindi ako pumila dyan dati, haba eh. Sa government yung binibigay na ano na PCSO ba yun? PCSO. Anyway, ano po, sama natin Sister Sweetie, nakapila siya, no? Ano ba, ay ang kagalingan ay maging agad at mapilisan po. Sa Sister Helen, God bless morning, pakisama po sa prayer si Doc Remes Partida na bigyan ng maayos na kalusugan. Yes po, sama natin si Doc Helen. Ano po? Meron pala pinagdaraanan si Doc Partida pala, Doc Helen tuloy. Ano ba yun? Naging doktor na tuloy si Karuba. Good morning po, Karuba. Ano po? Sino ba? Basta magtapat tayo sa Diyos, hindi niya tayo magkukulang tapat siya sa kanyang mga pangako. Well said po. Naniniri sa well said. Hindi ko yung masasabi kung di ako naka-experience ng ganyan. Ayoko na lang sabihin, baka sabihin nung natin sa likod ko, mayabang ako, no? Tunay talaga na tapat ang Panginoon. Ayoko na lang sabihin na ayoko sabihin yung rumaragas ang blessing, baka matisod yung iba. Uy, magtatapat din ako, rumaragas pala yung blessing. No, hindi, ano. Dapat ay ang una nating maging makita dyan yung pagbabago ng puso, yung ating kung ano nangyari sa atin, ano, changes of character. Yes, di ba? Sige po, at kung wala na kayong prayer request, tayo manalangin, sama natin ang ating mga puso na matutunan natin to unti-unti, dahan-dahan. Ano po, sabi ko nga ay simulan nyo sa tithes muna. Kung di pa kayo nagtatights ng tapat, simulan nyo muna sa tithes. Pagka nakakapagtapat na kayo, sigurado madali na yung COP na yan. Huwag nyo bibiglayin, baka maasa kayo ng iba, masaktan po kayo. Ano po? Huwag po, huwag. Kaya lang, pwede nyo naman biglayin sa tapat. Ano po? Sige po, let's pray mga kapatid. Sama natin ng may mga at lang, si Dr. Remias, Sister Sweetie, sino pa baka nalampasan ko iba. Tingnan natin na. Mayroon sa taas, wala. Let's pray mga kapatid. Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Muli po kami nagpapasalamat sa umaga na ito na muli nyo kaming tinawag mula sa aming pagkakatulog. Kami muli nakapakinig ng mga magandang lesson. Unang-una tungkol sa pagkakaiwa-hiwalay, pagkakabuklod-buklod ng mga panahon nila William Miller. Ito rin po ay nangyayari hanggang sa panahon na namin. Ang aming panalangin ay bigyan nyo kami ng pusong may pagkakaisa upang sa ganun di kami magkaroon ng pagkawatak-watak sa aming sasakupan, sa aming iglesia, sa aming pinaniniwalaan. Tunay na ang kalaban ay gagawa ng paraan para ang mga masasayang grupo ay magkawatak-watak. Ngunit tunay rin naman na kayo nariyan para kami samahan, tulungan, suportahan, protektahan. Kung kami ay nagtatapat sa inyo, kami tunay na magiging may pagkakaisa, matibay ang aming mga puso. Sa umaga na ito, patuloy namin sinasama sa panalangin ng bawat isa. Nawa ang aming mga oras, mga lakas, ay mag-ipon kami ng kayamanan dyan sa langit na bayan, sapagkat ng mga kayamanan dito sa lupa ay lumilipas. Tulungan niyo po kaming mabago, maalis sa amin ang pag-iipon ng mga possessions dito sa lupa, bagkos tulungan nyo kami na dyan sa langit mag-ipok. Alam namin na walang imposible po, o dakilan Diyos. Maraming mga testimony na aming nakikita, naririnig, ngunit kami nagdududa, o dakilan Diyos. Alisin niyo po ito sa aming mga puso at isipan upang kami makapagsimula na mag-ipon ng kayamanan dyan sa langit na bayan at kami ay hindi mahuli sapagkat ang panahon ay malapit na.
Dalangin po namin ang mga prayer request ng bawat isa. Si Sister Abel Hermino na patuloy na nagpapagaling, si Brother Ramon Hernandez, kintin si Nanay Juning Alpindo na na-confine. Ipuhay niyo po siya na yung pagpagaling na kamay at patuloy na i-comfort sa alisin ng kalungkutan sa kanyang puso at makita yung mga pagmamahal at pangako. Makalabas na rin siya ng mabilis sa ospital. Kintin naman si Tatay Divino Alabanza, nawa siya makapag-decide na po na makapagpa-opera ngayong taon upang sa ganun patuloy na kanyang kagalingan at kanyang maranasan kalakasan ng kanyang pangatawan. Sa aming panalangin, nais namin isama sa panalangin na si Gerald, yung anak po ni Sister Melissa Gamboa. Ngayon na nagtatrabaho sa malayo sa kanila sa Hawaii. Siya ay may pinagdaraan ng kakaibang sitwasyon na kailangan niya mas maraming pahinga sa pamamagitan ng pagtulog. O dakilan Diyos, kung ito ay hindi bagay para sa kanyang kalusugan, tulungan niya po siya makapag-decide kung anong mas nararapat at hindi maisaalang-alang ang kanyang kalusugan sa trabaho na ito. O dakilan Diyos, bigyan niya po siya ng mas magandang option. Tulungan niya po siya sa kanyang pagdedesisyon sa buhay na kayo ang kanyang kasama. At huwag niyang unahin ng kanyang sarili, bagkus unahin po kayo at matutunan niya na sa inyong pangunguna ay siya ay palagi ligtas at hindi mapapahamak. Dalangin din po namin si Sister Estrella Joy Arilla na samahan din po siya sa kanyang pagtatrabaho sa malayo, sa kanyang pagdedesisyon sa buhay. Kayo po ay manguna po sa kanya. Nawa ang kanyang hinihili na magkaroon ng permanent visa ay matupad na at kung ano man ang inyong kalooban ay siyang mangyari. Kaya din si Brother Buboy sa kanyang pagtatraining ay patuloy na siya samahan at matapos niya ito ng maayos at magkaroon ng improvement para sa kanyang trabaho. Dalangin din po namin ng programa ng CLPM at ng buong Worldwide Harvest 2025 at nawa ang lahat ng mga kapatiran ay sama-samang makisangkot. May isang layunin para ipalaganap ang inyong gawain sa lahat ng mga tao. Dalangin din po namin si Pastor Nelvin na magta-travel papunta doon sa opisina ng CLPM na para ayusin ang Bahay Pare Church, mag-isang company na. Samahan po siya sa kanyang pag-uwi at maging maayos ang kanyang lakad. Dalangin din po namin si Sister Hazel na pawang nabibigatan sa buhay, na may mga maraming pagsubok, problema na tumarating, ngunit nariyan kayo sa inyong inaalagaan. At salamat po at patuloy na siya ipangunahan niyo po sa kanyang pagdesisyon na inyong kagustuhan ng masunod at hindi ang sa kanya. Dalangin din po namin na iba pang mga prayer request ng kapatiran. Si Dr. Jeremias Partida o dakilan Diyos, naway maging maayos palagi ang kanyang kalusugan, makapagpatuloy sa kanyang gawain sa pamamagitan ng kanyang talento o dakilan Diyos, sa kanyang pamamagitan ng pagbabahagi ng kung anong meron siya at kayamanan, gayon din ang oras. Maraming salamat po at ang kalusugan niya naway patuloy niyo pong samahan na maging maayos ang lahat. Dalangin din po namin Sister Sweetie na sa panahon ngayon, oras na ito nakapila doon sa doktor upang magpagamot. Siya po ay inyong bigyan ng lakas ng katawan ng resistensya na makatagal sa pila doon, at nawa sa kanyang pagpasok sa doktor sa gamutan kayo po ang humawak sa mga kamay ng manggagamot na ito upang mabilis siyang gumaling. Lahat nawa ng kanyang ibibigay kay Sister Sweetie ay makatulong ng mabilis sa kanyang pagpapagaling. O dakilan Diyos, tulungan niyo din po siya maiwasan mga di dapat iwasan, kagaya ng pagpupuyat at pagkain ng hindi masagana at masustansya at sa oras. Dito dalangin namin patuloy ang schedule ni Brother Reynaldo Eusebio. Patuloy na kagalingan po ang aming panalangin para sa kanya. Palakasin niyo po ang kanilang pananampalataya, ang kanilang loob, na huwag po silang panghinaan ng loob, at nawa ang kanyang kagalingan ay maging mabilis at makita namin lahat na kayo ang nagpagaling sa kanya. O dakilan Diyos, aming itong ikiniklaim na siya ay gagaling sa tulong po ninyo.
dalangin din po namin na patuloy ang bawat isa ng mga nakikinig ngayon, lahat ng kasama namin ngayon dito sa panalangin. Dalangin namin ang bawat isa na patuloy nyo kaming samahan sa maghapon na ito, sa aming mga natutunan dito sa araw-araw, maisa buhay namin ito, at maging liwanag kami ng kapatiran sa bawat iglesia, sa aming tahanan, ng inyong pag-ibig aming maipakita, at higit sa lahat matutunan namin mag-ipon ng kayamanan dyan sa langit na bayan. Matuto kami maging tapat sa inyo, pagkat hindi pagtupad sa ganito ay wala kaming kahantungan kundi ang kaparusahan. Maraming salamat po sa gabay at patnubay. Dalangin namin ang sambahayan ni Sister Nimba Rivera, ang sambahayan ni Sister Emelinda, ang sambahayan ni Sister Teresita, ang sambahayan ni Sister Juliet Percival, gayon din ang sambahayan ni Sister Vicky, sambahayan ni Sister Mildred, sambahayan ni Nanay Nerissa, sambahayan ni Ate Lorna, gayon din ang sambahayan ni Sister Josephine Mercado, ang sambahayan ni Sister Elvira Manlangit, ang sambahayan ni Sister Wilma Fernandez, ang sambahayan ni Sister Zenaida Manarang, ang sambahayan ni Sister Rose Chris Encarnado, ang sambahayan ni Kuya Melchor Canlas, ang sambahayan ni Ate Mitch, gayon din ang sambahayan ni Sister Helen de la Cruz Malyari, gayon din ang sambahayan ni Sister Sweetie Burgos, ang sambahayan ni Sister Gina Salazar, ang sambahayan namin, Dakilan Diyos. Samahan niyo rin po kami sa bawat araw, sa bawat aming pag-share, sa bawat aming pagtatapat. Huwag niyo pong hayaan na kami ay matukso ng aming kaaway na si Satan. Maraming salamat po mga sa pagtinig sa aming panalangin. Patawad po sa inyo mga kami nasampung nagkulang at nagkasala. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen mga kapatid. Ano po, salamat po sa prayer warriors. Bakit pagbukas ko ng aking mata, namumula ang aking mukha, ano pa, namumula pagka nakapikit, ano po. Sige po, matapat po tayo, hindi lamang para sa pagkakaroon ng blessings. Yes, tama naman, magtapat tayo. At the same time, maging tunay na Kristiyano. Tayo ang nabubuhay kay Kristo ay hindi masaya kung nagkakaaway-away ang mga taong nasa paligid niya. Tama naman, ano. Maging peacemaker po tayo. At yun ang gusto ko dun, maging peacemaker. Isa ako dyan, no? At wag na maging professed Christian. Yes, tama po. Ano po. Praise the Lord, Sister Helen. Maganda po, no? Alam niyo yung testimony, maganda, may tutulong niya sa church, no? Bagaman dito marami tayong naririnig na testimony. Kung di maka-attend yung church members natin dito, silang dali natin dito, pamamagitan ng testimony dito sa church, mag-testimony tayo. I-screenshot yung mga testimony na nakikita nyo dito, isulat nyo yung mga magandang testimony, at sabihin nyo ito sa kanila, hindi naman ito sariling buhay na karanasan, na-share nyo pa rin sa kanila. Ano po? Tingnan natin pagka hindi ang Holy Spirit ang gumawa sa puso nila at maki-join the devotional. Walang problema kung dito sa ating discipleship ministry o doon sa CLPM, God First Morning, walang problema, mahalaga makapag-devotional sila. Ano po? Pagkakaiba lang naman dito ay prayer, ano po. Dito kasi gusto ko ipanalangin lahat ng nakakasama natin sa live. Doon din nila mapapanalangin lahat kasi ang dami. Ang dami. Hindi nila alam yung mga ibang pangalan, ano po. So ayan, ang pagkakaiba. At meron tayong sariling reflection dito. At ayan, hanggang bukas po muli. Ang oras 5:56 ng umaga. Patuloy lamang po tayong maging tapat sa Panginoon. Patuloy tayong kumunik. Ang sikreto, connection, ano, yung ating pagiging connected kay Jesus. Pag di na tayo nagdi-devotion, wala tayong connection. Salamat po kay Sister Josephine, ano po, dito sa Piñaranda. At lagi na siya, the regulars na siya, no? Nawa, yung mga iba niyo pa diyang kapatiran, ano? Try niyo po silang encourage, ano? Na maki-join sa devotional. Ito yung tunay na simula ng pagbabago. Araw-araw nagdi-devotional, kahit sa live man niya nakikinig na nanalangin. Maganda na po. Sister Evelyn Sabat, hello po. Kamusta? Good morning po. Back nyo na lang sa replay kung nahuli kayo ng pasok. At hanggang dito na lamang po. At ako ay bukas naman ulit magpiprepare ng mga dapat gawin sa mga devotional. Sana po. God First Morning po sa atin lahat. Salamat sa pakikinig. Salamat sa pag-share. Alright. Asa na yun? I
voice of Jesus calling, my answer is I will go. I see the need of people crying, my answer is I will go. I go to share the message of love, I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have desire